presyo at supply ng mga freshwater fishes at mga hakbang laban sa illegal fishing sa bansa ating tatalakayin kasama si Nazario Briguera, ang tagapagsalita at Information and Fisher Folk Coordination Unit Head ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sir Briguera, magandang tanghali po. Yes ma'am, magandang tanghali po at magandang tanghali din sa lahat ng nakasubaybay sa inyong programa. Okay, sir, sa ngayon po, kamusta po ba yung presyo at supply ng mga freshwater na isda sa merkado? Tumaas po ba ang presyo ng bangus at tilapia na karaniwang ulam po natin, no? Wala po kaming naitatalang pagtaas ng presyo sa mga commodities po na ito, no? Batay po yan sa ginagawang regular price monitoring ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa 10 major wet markets sa National Capital Region. Ang bangus po, ang ayon sa ating monitoring, yung medium size, nasa between 160 to 180 po yan. Yan po talaga yung prevailing price niyan. At yung tilapia po natin ay nasa 120 pesos. Okay, sir, hingi na lang po kami ng update sa supply naman po ng galunggong, lalo na at close na ang fishing season. Magkakaroon din po ba ng adjustment sa presyo na to? At kumusta po ang supply nito sa ngayon? Linawin lang po natin. Bukas na po yung close fishing season natin. Binuksan na po muli yung fishing ground natin sa Palawan for galunggong fishing. So, ibig sabihin po nito, nagbukas na po ito kahapon, February 1, matapos po ang 3 buwan na pansamantalang pagsasarin nito as a conservation measure. At inaasahan na po natin na sa mga susunod na linggo ay tataas na ang unloadings natin ng galunggong sa ating mga pamilihan. At kapag nag-improve na po ang supply ng ating locally produced galunggong, inaasahan po natin na bababa na rin ang presyo ng mga ito dahil meron na po tayong karagdagang supply dahil nga po bukas na po itong major fishing ground natin for galunggong doon po sa northeastern Palawan. Alright, sir. Ano naman po yung mga hakbang ng BFAR para mapanatiling stable ang presyo at supply ng mga isda sa merkado? Alam naman po natin na yan po ay nakadepende po sa law of supply and demand. Kaya sinisiguro po ng pamahalaan sa pamamagitan po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na tuloy-tuloy po ang mga programang ginagawa natin on aquaculture development. Kailangan po mas lumawak pa ang ating mga growing areas. Kaya po nakaprograma din ng BFAR yung pagpapalawak pa natin, pagdagdag ng bilang ng ating mga mariculture parks dahil ito po yung magbibigay din ng sufficiency at sapat na supply para sa ating mga aquaculture commodities. At siyempre po, pagdating naman sa ating capture fisheries, nandiyan naman po yung programa natin to capacitate our municipal fisherfolk. Bigyan po sila ng mas malalaking bangka para mas makapagpalaot po sila ng malayo. So, ibig sabihin po nito, mas madaragdagan ang kanilang huli. So, ito po yung mga ilan lamang sa mga programa ng pamahalaan. Kabilang na din po dyan yung post-harvest para mabawasan po yung post-harvest losses natin. Okay. Sir, sa ibang usapin, lumabas po sa isang report na nakitaan ng microplastic ang ilang sinuring isda mula dyan po sa Mindanao. Ito daw ay pwedeng maging dahilan yung hindi paglaki ng mga isda. So ano po ang masasabi ninyo at ano po ang magiging hakbang ng BFAR tungkol dito? Unang-una po, tama po yan, isinagawa po yung pag-aaral ng Department of Science and Technology na nakitaan nga po ng microplastics, yung bangus particularly. At hindi lang po ito ang unang pagkakataon no, na lumabas ang issue ng microplastic. Sa ngayon po kasi, wala pa pong established fact tungkol po sa microplastic no, or established information pagdating po una sa impact nito sa tao. At sinasabi ng UST na pwede maka-apekto ito sa yung growth ng isda, no. Pero again, ang microplastic po even sa sa international setting, no, wala pa pong kumbaga malawak na pag-aaral dito. Kaya kami po ay sumusuporta doon sa sinasabi ng DOST na kailangan magkaroon ng harmonized protocol, sama-sama pong pagkilos ng mga institutions and organizations para po magkaroon tayo ng comprehensive information and research studies on microplastic. Dahil sa ngayon po, wala pa po talaga tayong hawak na mga ganitong
information pagdating po sa microplastic. So yun po ang isusulong ng BFAR. Kami po ay makipagtulungan sa mga ibang concerned agencies para po tayo magkaroon ng comprehensive protocol and research studies na magagamit po natin sa policy making pagdating po sa microplastic. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Nazario Briguera, ang tagapagsalita at Information and Fisher Folk Coordination Unit Head ng BFAR.